Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang patungkol sa pasaha. So, inshallah, this day ay matatapos na natin ang rulings about the pasaha. So, next week, inshallah, dadako na tayo in our main topic. What is the meaning of balaga? Inshallah. So, noong nakaraan ay pinaksa natin ang pasaha, ang kalinawan, ang kahusayan, meaning sa pagsasalita, maliwanag, mahusay, malinaw, naiintindihan, walang magulo, walang mahirap, nabigkasin. Napag-aralan natin na ito in legislation, meaning, and also terminology. At sa terminology, ito ay mayroong tatlong uri ang fasaha. The fasahatul kalimat or fasahatul kalimah, meaning the eloquence of the word. And number two, what's number two, Abdullah? Fasahatul kalam, the eloquence of speech. And the number three, Abdul Karim? Fasahatul mutakallim. Oh, correct? Mutakallim. So, inuna natin ang fasahatul kalimah. Biste, dadako na rin tayo sa fasahatul mutakallim. Tatapusin na natin itong pasaha. Dumako tayo sa una, fasahatul kalimah. Mayroon din siyang tatlong uri na dapat nating iwasan. Meaning, malaya natin ito dapat na hindi dapat gawin. Malaya tayo sa paggawa nito. Dahil pag ginawa natin ito, hindi ka magiging fasih. Hindi ka masasabing mahusay ka sa salita, magtalumpati, o ikaw ay mismong mahusay. Mutakallim. Ang unang pinag-aralan natin na dapat iwasan in fasahatul kalimah is the tanafurul huruf. Meaning, mga letra ito na napakabigat, bigkasin, nagpapahirap, sanhi ng paggamit ng mga letra sa salita na kung saan ay hindi dapat gamitin. And dahil dito ay nahihirapan, bumigkas ang isang tao, napakahirap niyang intindihin. So malalagay sa kahirapan ang isang nagsasalita at hindi ka magiging eloquence, mahusay sa pagsalita at hindi ito magiging malinaw. Number two, pinag-aralan natin yung garaba. Hindi tayo dapat gumagamit ng mga salita na kung saan ito ay mga strangers, either in meanings and construction. Hindi natin dapat ginagawa yan. Dapat nating iwasan ang mga ito. Alam natin ng mga Arabo noon, nung hindi pa nila mabasa yung Quran, wala pa yung Quran. Siyempre, wala pang nagturo talaga sa kanila kung paano maging fasih, maging mahusay sa pagsasalita. Gumagamit sila ng mga salita noon ng mga strangers, especially mga nagpanggap ng mga propeta. Gumamit din sila after the prophet sallallahu alaihi wasallam para lokohin ng mga tao, tulad ni Mutanabbi. Gumagamit siya ng mga strange na mga salita para lokohin ng tao. Sabi niya, tumatanggap siya ng revelasyon, ang kanyang sinasabi, hindi alam ng mga tao. Also, ang mga Arabo noon, gumagamit silang salita na napakahirap bigkasin at hindi nila basta mabigkas at maunawahan. Nung mabasa nilang Quran, malaman nila, marinig ang Quran, napakahusay sa pagsasalita ng aklat ng banal na Quran. Of course, salita ito ng manlilika, paano hindi magiging perfecto. So dito napansin ng mga Arabo, yung kanilang mga dating binibigkas na
mga parang napakahirap bigkasin dahil mga strange words ang ginagamit nila. Gumagamit sila ng mga ligaw na mga salita, letra, mahihirap, tinanggal nila. Pinalitan nila ng mga salitang napakagaan sa kanilang mga dila. So meaning kinalimutan na nila yung mga salitang yun. Dahil, according to Quran, kung pag-aaralan mo about the balag or grammar, hindi ka magiging fase kung ikaw ay magsasalita ng mga strange word. Tulad halimbawa, tayo yung mga kapampangan, no? Kayo, mga bata pa kayo. Kahit ako, hindi ko naiintindihan yung mga salita ng mga matatanda dito, na kapampangan. Hindi ko alam. Pag nagsalita sila ng dulang, hindi ko alam. Yung palang dulang na yun, mesa yun. Kita mo, gumagamit sila ng mga salitang ganon. That's why, dahil ito hindi naintindihan ng tao, bago sa pandinig, lalo mga henerasyon na lumilitaw, itinapon nila. Pinalitan nila ng bago. Inadapt nila yung salita ng mga Romano, lamesa. Ginawa nila, maraming ganyan salita na hindi natin naintindihan. So, ganito din ang nangyari. Tinapon nila ang mga strange word, mahihirap bigkasin, mahirap intindihin, pinalitan nila ng mga bago na kung saan napakadaling bigkasin at napakadaling maunawahan. And the number 3 na dapat nating iwasan in tanafurul huruf, meaning, what's the meaning of tanafurul huruf? Yung pagkagulo, magulo yung mga salita, mga words, no? Mabigat bigkasin, mahirap bigkasin, mahirap intindihin. Iwasan yun. Ang unang-unang iwasan ay tanafurul huruf. And then garaba. Okay? And the number 3 is, ito isa pasatul kalima, mukalapatul kiyas. Meaning, ang mukalapatul kiyas, napaka-importante nito, ang sentro ng mukalapatul kiyas ay kung paano ka magbuo ng tamang pangungusap. Mga words at magsasalita ka ng talagang napakatamang arrangement, meaning hindi niya sisirain ang batas ng SAR. At alam natin, ang SAR, ang pangunahing sentro na itinuturo ng aral ng SAR ay kung paano bubuuin ng tamang-tama, accurate ang mga pangungusap. At siyempre, hindi maiiwasan dito o maaring tanggalin o ilayuman kahit katiting ang rules ng Arabic grammar kasama ng SAR yan, especially the conjugation of the verb from form 1 up to form 10, either is ma'lum or majum. Ma'lum and what? What's number 2? Hindi majum Majhul. Okay, majhul, not majum. Majhul. Okay, the pattern of puila, yung isa paala. So, kailangan yun. Sa SARF, hindi ka magiging magaling sa SARF kapag hindi ka master sa conjugation ng mga verb. So, at mga rulings ng verb. At alam natin na ang pinaka-origin na pinagmulan ng salita ng Arabic grammar o Arabic language ay ang mga verb, especially form 1. Okay? So, iwasan na ang mukalapatul kiyas, meaning sinisira niya ang batas ng SAR. Also, tinatamaan din ng nakbo kapag kaganon. And then, natapos natin ang tanaparul, pasahatul kalima, tatlong iniiwasan, tanaparul puruf, garaba, and mukalapatul kiyas. And then, pumunta naman tayo sa saan? Pasahatul kalam, meaning kahusayan sa salita. Kapag nagsasalita ka, yung salita mo, mahusay. Okay? Yung ginagamit mo mga letra, mga huruf ay hindi mahirap bigkasin. Magaling kang magsalita, magtalumpati, at mahusay kang magbigay ng talumpati sa mga tao. So dapat din natin iwasan in tanapurul pasahatul kalam ang number 1 tanapurul kalimat naman. Kung mayroong tanapurul huruf sa una, dito tanapurul kalimat. Yung magkaroon ng kalituan, kaguluhan, kahirapan sa mga salaysay salita, kalimats, no? So, iiwasan natin ang tanafurul kalimats. And number 2, pinag-aralan natin nakaraan, iiwasan natin ang da'ful ta'lifi. Da'ful ta'lifi, yung mahina ka, meaning sa pagsasagawa ng mga construction ng mga salita. O watarkibul lafdi, kung pagsasamain natin to, you are weak in composition, mahina ka sa composition ng mga pagbuo ng salita, at kinukontra mo
ang tanyag. Kinokontra mo ang tanyag na Arabic grammar and the proper formation. Yan ang ibig sabihin ng pinaka-essence o buod ng da'ful ta'lifi wa tarkibul lafdi. At ngayon ay pupuntahan natin ang pinakahuli ng dapat nating iwasan in fasahatul kalam. Yung sinabi nating at-ta'kidu. At-ta'kid. Okay? At-ta'kid. Open your books, page 6. At-ta'kid. Okay, at-ta'kid ay yakun al-kalam kafiyat dalala ala al-ma'na al-muradi wal kafai imma min jihatil lafdi bisababi taqdimin aw ta'khirin aw faslin. No? So meaning ang ibig sabihin at-ta'kid iyon ay isang pananalita na nagpapakita ng hindi malinaw ang kahulugan nito. Okay? Hindi malinaw ang kahulugang nilalayon nito. Okay? Meaning kawalan ng linaw. Ito man ay pagkakaroon ng salita na hinaharap, sa panghinaharap, ito man ay paunang salita, ito man ay delay na mga salita, ito man ay hiwalay na salita, magkasamang salita. Ang pananalita ay nagpapakita ng hindi malinaw. Watusamma, itong sinasabi kong to, watusamma, ta'kidan lafza. So meaning, ito'y tinatawag watusamma ta'kidan lafza. Tatakid al-lafda, meaning mayroon itong complexity. Komplikado. Mayroong pagiging komplikado na salita. That is at-takidul lafdi. At-takidul lafdiyu. Lafdi. Not man'ut. This is baga sa sabihin natin, verbalang complexity, no? Verbal complexity. Okay, meaning nagkakaroon ng komplikado yung salita. Okay? Ang takdid, I repeat, ang una ay tinatawag itong at-takidul lafzi. Ito ay isang pananalita na nagpapakita ng hindi malinaw. Salita. Ang salita ay hindi malinaw. Kaya nga, at-takidul lafzi. When you say watusamma what, papulubi, watusamma takidal lafza. Nagpapakita ang salita ay hindi malinaw. Kawalan ng linaw. Ito man ay pinangpanghinaharap o paunang salita. Ito man ay pagkakahiwalay na salita, separation, or dinilay na salita. Hindi malinaw ang salita. Iiwasan natin ito kapag nagtatalumpati tayo. Anong iiwasan natin? At-takidul lafzi. Komplikado sa salita. Kapag sinabing komplikado sa salita, hindi malinaw ang mga sinasabi mo. Okay? Like for example, go to page 7. At-takidul lafzi. Example. Jafakat bihim ansabuhum. Nakita nyo? Ano nakalagay? Jafakat.
This Jafakat, actually, this is a Garaba word. This is a strange word. This Jafakat. Ang ginagamit sa Quran or sa Hadith about the Jafakat is the Rafa'ah. Kita mo? Yan ang Rafa'ah. Gumamit silang strange word, Jafakat instead na Rafa'ah. But because of feminine, Rafa'at. What's the meaning of Jafaka? To raise, like Rafa'ah. To raise, to elevate. To boost, no? Pwede rin to boost. So the meaning of Jafakat bihim and Sabakum, their lineage raised them. Anong lineage? Anong ibig sabihin ng lineage? Dugo. Yung kanila parang lahi. Ay inangat sila, itinaas sila. Siguro mararangal ang kanilang lahi. Okay? Instead na ilagay dito ang, anong dapat ilagay? Rafa'at. In other words, Rafa'athum. Rafa'athum ansabuhum. Their lineage raised them. So dahil hindi malinaw sa salita, ginamit niya ang Jafakat, this is a atakidul lafdi. Dapat naiwasan, hindi man naiintindihan yan. Hindi ka naiintindihan sa iyong words na ginamit. So that's why yung sinasabi ngayon ay hindi maiintindihan. And sometimes, gumamit ka na ng words na hindi na naiintindihan, gumamit ka pa ng balibaligtad na pangungusap. I give you example. Gagamitin ko rin ang Jafakat na yan. So here, Jafakat. What's the meaning of Jafakat? Rafa'ah. Rafa'ah. Okay? Wahum la yajfakum. Wahum la yajfakun. Wahum la yajfakun. From Jafaka. Yajfaku. Okay, bihabihim. Bihim. Magulo na to. Mukhang magulo na nga yung sinasabi nito, ha? Bihabihim. Okay? And then, Syamun ala hasabi. Syamun alal hasabi. Alal hasabi. Okay, asabil agarri dalailu. Then dalailu. Here Jafakat this sentence dapat ito nasa huli to. Hindi dapat nasa unaan ang sentence na pagkatapos ng Jafakat, then wakum la yajfakuna biha. Subhanallah.
Paano ang tama? Mamaya natin i-translate. So, ang tama na dapat ilagay ay Jafakat. Okay? Bihim. Jabakat bihim. Shiamun. Shiamun. Jafakat bihim. Shiamun. Dalailu. Dalailu, it's indicate. Dalailu. Alal hasabil then asabil agarri. Okay, kita nyo pati yung dalailu umiwalay nag-iba ng lugar. Okay, Siamun, saan ako? Siamun dalailu. And then dito natin lalagay dapat yan. Ito yung sinasabi ko, dapat dito yan Wahum la yajfakun. Wahum la yajfakun. So the meaning, Siamun is characteristic. Dalailu is indicate. Nagpapahiwatig. Siamun is characteristic. Okay? Meaning, noble characteristic nila. Noble characteristic. Yajfakun. Mali? Yajfakun. From Jafaka. Yajfakun. Okay? Sasabihin natin, paano yung sasabihin? They have, nasaan na tayo? Okay. Siamun, what siamun? Characteristic. Alal hasabil agayri, anong ibig sabihin ng alal hasabil agayri? Steam pedigree. Steam pedigree, parang noble characteristic. Steam pedigree. Okay? Indicate dalail. Dalailu. Kaya dito natin unahin. Pwede? It indicate their noble characteristics, raise them. Okay? It indicate their noble characteristics or pedigree, raise them. Raise them. Habang hindi nila ito ipinagmamalaki. Okay? While they themselves do not raise themselves, boost themselves in noble characteristic. Nakuha nyo? Ito'y nagpapahiwatig na ang kanilang marangal na katangian ay nag-angat sa kanila, meaning yung lahi nila, habang hindi naman nito pinagmamayabang o pinagmamalaki because pinagmamataas sa race. Ulitin ko ngayon, actual. Ito'y nagpapahiwatig, kunyari salita ako, ito'y nagpapahiwatig na ang kanilang marangal na pag-uugali, katangian, ay inangat sila, gayong hindi naman ipinagmamalaki. Yun ba tama? Tama, ang ganda, naintindihan niyo ko? Okay, unahin ko ngayon itong ginawa nila. Abang hindi naman nila ipinagmamalaki sa kanilang sarili, meaning ang kanilang magandang pag-uugali, gayong sila ay mayroong magandang ugali na kung saan ay inangat sila dahil sa magandang ugali. Naintindihan niyo ko? Anong malinaw? Yung kanina ngayon? Yung kanina. Paano yung kanina? Ito yung kanina. Okay, ito yung kanina. Jafakat bihim syamun dalailu alal hasabil agayri wahum la yadfakuna biha. Meaning, nagpapakita na sila ay mayroong magandang katangian, noble characteristic na nag-angat sa kanila. Meaning, parang pinagyayabang sila, parang sila ay tanyag dahil sa magandang ugali nila. Inangat sila, niraise sila dahil sa kanilang magandang karangalang pag-uugali.
Gayong sila naman ay hindi hambog, meaning hindi nila pinagmayabang, ipinagmamalaki ang ganitong mga magagandang ugali. Naintindihan nyo? Malinaw? Malinaw, no? So, okay, ulitin natin. Ito ay nagpapahiwatig na sila ay mayroong magagandang ugali na nag-angat sa kanila. Gayong hindi naman nila ito ipinagmamalaki. Linaw? Pase, no? Pasing-pase. Linis-linis. Pero kung babaliktaran ko, gayong sila ay mayroong gayong sila ay hindi nila ipinagyayabang, pinagmamalaki, meaning ang Nobel characteristic nila. Gayon naman sila ay mayroon naman talagang ganitong Nobel characteristic na dapat silang angat o inangat sila. Ang gulo! Ang gulo. So, iiwasan natin yung mga ganitong salita na nagbibigay ng kaguluhan. Okay? Kung nagkukutba ka, yung nakikinig sa'yo, nalilito. Pero kung nagsasalita ka na napakalinaw at sasabihin mo, sila yung mga tao, mga lahi, na mayroong magagandang katangian na inangat sila. Meaning yung magandang katangian, nag-angat ito sa paningin ng tao o kanino pa man. Gayong sila naman ay hindi nila ito pinagyayabang, hindi nila pinagmamalaki. Ang linis. Diba? So, iiwasan din natin dito, hindi lang yung words na nag-iimbento ka because they say garaba, kahit na yung salitang baliktad. Salitang mga baliktad. At nakaraan, nagpakita rin tayong salita na kung saan mo kalapatulkias, no? Nagkakaroon ng baligtaran ng mga salita, hindi po pwede nasisira yung rules of sharp. Even dito, naisisira yung rules ng grammar. Mahirap na magsalita, mahirap pang intindihin. That is a takidul lafdi. Iiwasan natin ang mapaaaring magkaroon ng komplikado ang iyong salita. Di malinaw. Di ko naintindihan. Kaya may mga tao minsan, kapag nagsalita ka, naintindihan mo ba yung sinabi niya? Ewan ko, di ko naintindihan, magulo yung sinabi niya. Yun ang sinasabi natin na dapat mong iwasan kapag ikaw ay nagtatalumpati, yung hindi ka naiintindihan. Naguguluhan sila. You are not fast kapag gaganyan ka. Okay? Kailangan tandaan ninyo, kapag nagdi-deliver kayo ng talumpati, either kutba, either leksyon, etc., siguraduhin nyo na ang inyong mga nakikinig ay naiintindihan ka. No? Okay. Number two ng meaning ng ta'kidu dito, okay, at ta'kidu meaning complexity, komplikado, komplikado naman sa kahulugan. Okay? Ano yung pangalawa? At-takidul ma'nawi. Ma'na meaning, ma'nawi. At-takidul ma'nawi. Nasa aklat ko yan. Okay? At-takidul ma'nawi. Meaning, this is semantic complexity. Meaning complexity. Complicated. Meaning, komplikado ka kapag nagsasalita ka, yung meaning mo. Mayroong kakomplikaduhan. I give you example, book page 7. Ang nakalagay dito, okay, okay, alam nyo, gumagamit sila dito kung bakit nangyayari to. Yung meaning ay magulo, gumagamit sila ng metaphoric. Also, metonyms. Gumagamit silang metonyms and metaphoric. Sa metaphoric, yung nakakaalam dyan, yung mga marurunong. Eh, pag hindi ka paano yung nakikinig, di naman siya marunong sa mga salitang metaphoric, paano kanya maintindihan? Yung mga marurunong, maintindihan. Like, for example, yung mga metaphoric, halimbawa sa Quran, kung may metaphoric, yung mga galing niya, mga pasiro, nag-aral ng grammar, mga balaga, naintindihan nila yan. Naintindihan nila yan. Eh, paano kung hindi deliver mo, na hindi mo pinaliwanag sa hindi marunong, maintindihan kaya niya? Hindi. Kaya nangyayari madalas, kapag gumamit ka ng metaphoric, at hindi mo na ipaliwanag to, hindi mo maiintindihan. Even na minsan kapag pinaliwanag mo, pag mali ang paggamit mo ng metaphoric, tatawanan kanila. Tatawanan kanila sapagkat pag pinaliwanag mo, metaphoric ginamit mo, tapos pinaliwanag mo, matatawa sila sa'yo. Hindi pa rin malinaw, pinaliwanag mo na. I give you example here. Ba'atal hakimu lisanahu. Ano ang kapalit? What's badalun? Substitute. Min uyunaha. Uyunahu. What is uyun? Uyunahu. Ainun. Yes. But uyunahu. Eyes. Okay, eyes.
Singular is ainon. So makikita natin dito, ba'atal hakimu lisanahu. Meaning, hakim is ruler. Ruler. What's ruler? Baka naman ruler pangguwit. Hindi. Yung namumuno. Parang hari like that. So the ruler, anong pinadala niya? Sent his, what's lisan? Tang. Is tongue. O yan ha. Sabihin natin, either sabihin natin pwedeng metonymis or metaphoric. Anong pinadala ng ruler? Kanyang dila. This is a metaphoric. Ibig sabihin, nagpadala siya ng tao. Either na espiya o magmanman, makinig para i-report sa ruler. Yun ang ibig sabihin. Nagpadala siya ngayon ng kanyang dila. Or pwedeng titignan niya kung anong nangyayari doon. Titignan niya. Kasi kung nagpadala siyang dila, yun ting magsasalita, di ba? Magsasalita siya doon. Kasi nagpadala ang ruler ng dila. Meaning, siya ang nagpadala ng dila, makikipag-usap siya doon. Kung dila, okay yan, malinaw yan. Okay, malinaw, di ba? Pag sinabi ko sa'yo, nagpadala siya ng dila, naintindihan mo ako? Hindi. Pero pag ipinaliwanag ko sa'yo, makukuha mo kung bakit ko pinadala ang dila. Ay, ibig ko sabihin, pinadala ko ang dila, dahil yung dila niya, magsasalita siya, makikipag-usap doon, inutusan ko siya. Nakuha mo? Malinaw. Kaya pinadala ko ang dila. Eh, paano kung hindi naman ganun ang gagawin? Magmamanman lang. Magmamanman ba yung dila? So that's why, kung sasabihin mo ngayon, pinadala ko siya doon para magmanman, magmasid, anong ginagamit doon? Mata. Mata. Pero ginamit mo, dila. Ngayon, ipaliliwanag ko, gaya na sabi ko, kahit paliwanag mo, hindi mo intindihan. Ipaliliwanag ko, ipinadala ko siya doon. Sinabi ko, pinadala siya bilang isang dila para magmanman, lookout, mag-espiya. O bakit dila ang ginamit mo? Sabi siya, tatawa, bakit hindi mata? O, di ba? Kaya nakalagay dito, badalun uyu nahu. Dapat ang isa ilalagay mo, ba'atal hakimu uyunahu. Ipinadala ng ruler ang kanyang mata. Di ba? Kanyang mata. Iyan ang magmamasid, hindi ang dila, hindi yung bibig. That's why, kapag hindi mo naiintindihan, brother, hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo. Ipinadala niya ang kanyang mata. Okay, kasi ano to metaphoric Okay? Sasabihin ko ngayon para maintindihan mo, makukuha mo. Ibig sabihin, pinadala ng ruler sa kanyang mata, yung lookout. Oo. Ganun pala yun. Oo nga naman, pinadala niya yung kanyang mata, meaning pinadala niya yung magmamasid, mag-espiya niya. Ang linaw. Pero kung sinabi mo, ipinadala mo ito, magmamanman, pero ginamit mo, bibig. Hindi malinaw yan. Pinaliwanag ko na nga, baka hindi mo pa matanggap di ba? O pinadala ko yung bibig doon, ako rulers, pinadala ko yung bibig, meaning magmamasid siya. Ba't bibig? Magmamasid ba yung bibig? Di ba? Hindi siya satisfy. Malabo pa rin yan. That's why, malabo ang dito, meaning. Ang meaning ang siyang malabo dito, hindi yung salita, yung kahulugan. Dapat ang linagay niya, ba'atal hakimu uyunahu. Ipinadala ng rulers ang kanyang mata, hindi yung kanyang bibig. Okay? Alhamdulillah. So nakuha niyo, brother? So that is the two kinds of at-takid. Number one? What's number one? At-takidul lafdi. Meaning, komplikado sa salita, words. And number two? At-takidul ma'nawiyu. Ma'na meaning. Ma'nawiyu. Komplikado sa kahulugan. Iiwasan ito in pasahatul kalam. Kapag gumagamit ka ng salita, hindi dapat nagiging komplikado ang kanyang salita at ang kanyang kahulugan. That is at-takid. At-takidul lafdi wa takidul nahwiya. Nahwiyu. At-takidul nahwiyu. Or nahwi. The other scholars, sa mga ibang paaralan, hindi na ito itinuturo. But dito, idinagdag ko ang dalawa na idinadagdag nilang dapat iwasan sa pasahatul kalam. Page 8. Nag-add ang mga ilang scholar na dapat daw itong iwasan para maging pasikah in pasahatul kalam, dapat hindi ito ginagawa. But actually, this is not correct. Yung dinagdag na lang ito ay hindi correct. Why?
Because against ito sa hadith and Quran. Dahil ang hadith Quran, ginagawa niya ito. Pero sabi nila, hindi dapat gawin ito. Tingnan natin muna sa kanila, bago natin sabihin paanong hindi ito correct. Ano yung dinagdag nila? Katratut tikrar. The meaning of takratut tikrar, meaning, too many repeated words. Dapat hindi ka gumagamit, sabi nila, ng paulit-ulit na salita. Iiwasan mo yung too many repeated words. That is katratut tikrar. Kapag ginagawa mo ang paulit-ulit na salita, nila, hindi ka pasi. Number 2, watatabu'ul, what's this? Watatabu'ul idafat. Okay? Watatabu'ul idafat. The meaning of tatabu'ul idafat, yung many successive possessive phrase. Nag-aangkin siya na masyadong maraming parirala na salita. Paulit-ulit na salita, katratut tikrar, masyadong maraming pag-aangkin ng mga parirala, that is watatabu'ul idafat. However, this condition is not correct. Magbigay muna tayo ng sample doon sa paulit-ulit na phrase. Yung paulit-ulit na salita, madali lang yun. Yung katratut tikrar. Okay? Yung pangalawa, tingnan natin. Like for example, para makuha niyo yung phrase. Kitabu, sulat ko ha. Kitabu. Okay? May mag-aangkin dito, possessive eh. Paulit-ulit na possessive. Paulit-ulit na mudaf ilayhi. Paulit-ulit na phrase from mudaf ilayhi. Okay? Kitabu waladi. Mudaf ilayhi ba? Then, wahuwa mudaf. And then, muallami. Muallimun. Muallimi. What's muallimi? Mu'ilimi. Ha? Mu'ilimi. Mu'ilimi madrasah. Okay, muallimi. What's muallimi? Teacher. What's muallimi? Teacher. And then, al-madrasati. Okay? I think there's a correct in, dito, yung printing. Okay? Muallimi. Meaning, kitabu walidi muallimil mudarrisati. Madrasati. Book of the boy of the teacher of the school. Paulit-ulit ng mga paako na parirala. Sabi nila, hindi ka dapat gumagamit ng palaging paganyang mudap pilay. Hindi ka pasi. Kita mo yung salita, ang gulo, sabi nila, aklat ng bata, book of boy of the teacher of the school. Aklat ng bata ng teacher ng eskwelahan. But, kahit sa Quran, mayroong mudap pilay yan, dami. Di ba? Paano ito magiging hindi ka pase? Ibig sabihin, ang Quran hindi pase, ang taong siyang pase, magtuturo na malito? No. Remember, gaya na sabi ko, kapag nakakita kayo ng grammar na mali ang tinuturo ng mga isang Muslim, hindi ang Quran ang mali, siya ang mali. Bakit? Ang source ng Arabic grammar ay ang Quran. Also, kapag sinabi mong hindi pase, but kontra sa Quran ito, ang Quran ang siyang ating alituntunin para matuto kang maging pase. That's why ikaw ang hindi pase. Kapag sinabi mo na ang paulit-ulit, successive, na possessive in phrase, paulit-ulit na paakong parirala ay gumagamit ka, ito ay hindi katanggap-tanggap, ang nagkamaling nagtuturo, hindi ang Quran, hindi ang hadith. Sapagkat maging sa Quran at maging sa hadith, ito ay nagagamit. That's why hindi ito tama ang dalawang ito.
That's why ang mga ibang paaralan, hindi nila itinuturo ang dalawang ito dahil hindi tama ang dinagdag nilang ito. Pagbigay tayo ng sample dito. Example, Rabbana wa atina mawa'attana ala rusulika. Yan, paulit-ulit din yan ng mga parirala. Ha? Rabbana wa atina mawa'attana ala rusulika. O di ba? Paulit-ulit yan. Nakita niyo mudap-mudap ilayhi yan, ang dami. Rabbana, atina, attana, rusulika. O paano naging bawal to? Number 2, Quran pa rin to. Dikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dikru rahmati, ano ibig sabihin? Yung kanina, anong ibig sabihin? Rabbana, aming Panginoon. Wa atina, igawad ninyo sa amin. Mawa'attana, ang inyong ipinangako. Ala rusulika, sa pamamagitan ng inyong mensahero. Dito naman, dikru rahmati rabbika. Yan, mudap ilayhi. Dikru rahmati, wawa mudap rabbi, wawa mudap ka, mudap ilayki. Okay, abduhu Zakaria. So meaning, anong ibig sabihin nito? Isang paalaala tungkol sa habag ng inyong Panginoon sa kanyang aliping si Zakaria. Oh, ito, hadith ito sa kabila. Itong hadith. Aba ng hadith, paulit-ulit din ito. Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karimi ibnul Karimi Yusuf ibnul Yakub ibnul Ishaq ibni Ibrahim alayhim salam. Paulit-ulit ba? Ang dami pa. Hadith ito. Paano bawal ito? That's why hindi dinadagdag yung dalawang to ang katratut tikrar at tatabu'ul idafat. Hindi dinadagdag to dahil against sa Quran at hadith ito, no? Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim Yusuf. Tapos ibnu Yakuba ibni Ishaq ibni Ibrahim alayhim salam. That's why daming mudap ilayhi dito. Ang daming paako dito na successive praise. So in this situation, hindi ito katanggap-tanggap. Na kapag ginamit mo ito ay hindi ka fasih, hindi. Dahil ang Quran mismo ay nagtuturo ng ganito at ang hadith. Okay? So maliwanag. Now dumako tayo sa pangatlo, the last of the pasaha is the pasahatul mutakallami. Meaning, the eloquence of the speaker. Yung mismong nagsasalita. Kahusayan ng mismong nagsasalita. Okay? Pasakatul mutakallami eloquence of the speaker, no? Kahusayan ng nagtatalumpati, mismong nagsasalita. Ang talento na nagagawa niyang ipahayag, meaning yung sasalita. Ang talento na nagagawa niyang ipahayag kung ano ang intensyon na layunin at mahusay sa pananalita para sa anumang layunin. Okay? Ang talento na nagagawa niyang ipahayag kung ano ang intention na layunin at mahusay na panalita para sa anumang layunin. Malinaw, maliwanag. Paano natin paliliwanag to? Para madali. Ibig sabihin, ang isang pasahatul mutakallim, mahusay siya sa pasahatul kalima. What's pasahatul kalima? Yung una, hindi siya gumagawang tanafurul huruf, al-garaba, and mukalapatul qiyas. Hindi niya ginagawa yan. Kasi paano ka magiging pase? Paano ka magaling? Paano ka pasahatul mutakallim kung gumagawa kang ganun? Meaning, from pasahatul kalimat, hindi niya ginagawang tanafurul huruf, al-garaba, and mukalapatul qiyas. Never. Malaya siya dyan. Number 2, ang taong pasahatul mutakallami,
Hindi niya sinisira ang pasahatul kalam. Meaning, hindi siya gumagawa, number one, ng ano? Tanapurul kalimat. Okay? Hindi siya gumagawa ng tanapurul kalimat. Number two, hindi siya gumagawa ng da'fu ta'lifi. Hindi siya gumagawa ng da'fu ta'lifi. Wa tarkibul lafdi. And also, hindi siya gumagawa ng at-takid. Either takidul lafdi at takidul ma'nawi. Never. So, kung ang tao ay hindi niya ginagawa ang mga yan, masasabi mo siyang pasahatul mutakallim. Napakalinaw, napakahusay niyang magsalita. Dahil malaya sa lahat ng mga bagay na maaring makasira sa pasaha. Pero alam niyo ba na dalawang bagay kung paano ito nagagawa ang maging mahusay ang nagsasalita? Number one, the number one is, tinatawag itong page 9, sa page 9. Fitriyatun. Fitriyatun meaning, gifted yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo kayang gawin yan kung hindi ka binigyan ng ganyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Like for example, ano ibig sabihin ng gifted? Kapag sinabing gifted, ito ay parang ibinigay sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala special para sa iyo. Lambawa, natalino ka. Sabi siya, gifted sa'yo ng Allah yan. Ginagamit ito sa mabuti. Hindi naman siguro bobo ka. Gifted sa'yo yan ng Allah. Pangit pakinggan yun. Yung mga mabubuti, mayaman ka, gifted sa'yo yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Matalino ka, gifted yan sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, kung ikaw ay pasahatul mutakallim, mahusay kang magsalita dahil kay Allah yan subhanahu wa ta'ala. Hindi mo kayang gawin yan kung hindi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? That is number one kung bakit ito nangyayari sa isang tao na nagiging pasi siya or pasahatul mutakallim. Okay? The eloquence of the speaker. Anong number one? In two ways para maging pasi siya. Binigyan siya ng biyaya o regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala about this knowledge. Kasi kung mag-aral ka na mag-aral, hindi ka tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, matututo ka? Hindi. May mga taong bobo talaga. Hindi sila binigyan doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Okay, kung nag-aaral ka naman, alam natin kung hindi mo natututunan, maaring ito ay maging rason mo sa kabilang buhay kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil nag-aaral ka. Ba't hindi ka binigyan gifted ng Allah subhanahu wa ta'ala matuto? Susubukan ka lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka natututo, try ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung magsasawa ka, titigil ka, o ipagpapatuloy mo. Gifted, bibigyan ka lang ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, binigyan ka niya ng katalinuhan, tinulungan ka niya maging matuto, tulad niyo, marami kayo natututunan. Gifted yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sa inyo galing yan. Galing mismo yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan kayo ng regalo, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why, ang isang taong mahusay magsalita, nakikita niyo yung mga nagsasalita, mga imam, mga nagle-lecture, mga nagdadawa, mga nagpapalaga ng Islam. Sino nagbigay niyan? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sila naging fasih because of the fitriyatun. Because of the gifted of Allah subhanahu wa ta'ala. Number two, para ikaw ay maging pasahatul mutakallim, magaling kang ikaw mismo speaker, mahusay ka. Because because ikaw ay pasahatul kalima and pasahatul kalam. Iniwasan mo yung mga kasira sa pasahatul kalam and kalima. Magaling ka. Dahil yan ay sa iyong pag-aaral. Number two, dahil sa iyong pag-aaral. Anong tawag yan? Muktasabah. Muktasabah. Meaning true learning. Dahil sa iyong pag-aaral, pero inuna natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan mauna sa Kanya. Hindi dahil nag-aaral ka tapos matuto ka. Hindi. Kung hindi ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka matututo. True learning. Binigyan kang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muktasabah. That is the two case kung bakit naging pasi ang isang tao. Naging mahusay siya magsalita. Okay? Either pasahatul kalam, pasahatul kalima, and then pasahatul mutakallim because of Allah subhanahu wa ta'ala, and then learning. And remember, mayroong teknik ang pag-aaral. Ang teknik ng pag-aaral, unang-una, tandaan ninyo ito. Tandaan ninyo ito.
Ang puso ang siyang nabubulag, hindi ang mata. Number 2, kapag ikaw ay masamang Muslim at hindi ka marunong mag-repent, hindi mo alam, kahit nag-istighfar ka, pero hindi mo alam mga tuntunin nito, hindi matatanggap. Marumi ang iyong puso. Puno ng batik, hindi niya ma-adapt ang knowledge. Parang salamin na puno ng dumi, hindi mo makita yung nasa harapan because madumi ang salamin. Para makita mo ang nasa labas, halimbawa bintana, salamin, bintana, para makita mo sa labas, tanggalin mo muna yung dumi. Correct? So kailangan pag nag-aaral kayo, matuto muna kayong magtauba. Kay Allah subhanahu wa ta'ala ng matapat, nang luminis ang inyong puso. Sapagkat ang puso ang siyang nabubulag, hindi mata. At ang puso ang siyang nag-a-adapt ng mga knowledge, hindi ang brain. Ang brain ay alipin alagad lamang ng puso. Kung hindi iiral ang puso sa mga kaalaman, madaling makalimutan ng utak. Kaya kita nyo, pag nagme-memorize kayo sa utak lang, bukas nakakalimutan na ninyo. Hanggat hindi inadapt ng puso nyo. Kapag ito inadapt ng puso, ang knowledge na yaan, mananatili sa inyong utak at isipan ang kaalamang yaan. Pero kapag ang puso hindi niya na-adapt yan, makakalimutan mo yan. That's why ang puso ang siyang uma-adapt ng iyong knowledge. Kailangan para ito ay makuha niya ang knowledge, malinis siya. Malinaw siya. Tulad ng bintana na malinaw, nakikita mo sa labas, makikita niya ang kaalamang ito. In this situation, kapag naghahanap tayong knowledge, magtauba tayo para luminis ang ating puso kay Allah subhanahu wa ta'ala. And then katapos nun, hingi tayo ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Nakuha nyo. Tauba, sincerity, taubatan nasuha, and then seek help from Allah subhanahu wa ta'ala because hindi ka magkakaroon ng gifted na ganito kung hindi na naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, yung true learning. Kapag tayo nag-aaral, maliban doon sa nagtauba, humingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala, magsusulat ka. Mayroong nag-aaral na hindi sila nagsusulat. Nakikinig lamang sila. Kaya marami ang nakakalimutan nila, hindi nila makuha, kundi ilang bagay lamang yung natandaan nila. Ang pag-aaral, pag sinabing pag-aaral, nagsusulat ang nag-aaral. And then, i-memorize niya. I-memorize niya ang kanyang isinusulat. Hindi yung sinusulat mo lang, hindi mo siya may memoryahin at pagmumunihin ang mga ito. Kailangan i-memorize mo, pagmumunihin mo ito, at pagkatapos ay isa sa buhay mo ito. Kung kinakailangan. Okay? Magsulat, i-memorize at pagmuni-munihan, meaning pag-isipan, pag-aralan, at pagkatapos ay sa buhay. Hindi po pwede ang nag-aaral na hindi ka nagsusulat. Paano may memorize yun? Anong may memorize mo? Wala ka naman sinulat. Kaya kailangan kang magsulat. Hindi rin po pwedeng nagsulat ka nang wala kang pakialam na hindi mo may memorize. Hindi mo rin may sasabuhay, hindi mo matututunan dahil sinulat mo lamang. Kaya hindi po pwede ang ganung pag-aaral. Ang pag-aaral, magtauba ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, linisin ang puso para makuha niyang yung pinag-aaralan, yung lahat ng iniisip ng utak ninyo ay kunin ng puso ito para madali niyong makuha at humingi kayo ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala, and then pagkatapos magsulat, and then i-memorize, pagmuni-munihan, and then kung mayroong dapat isabuhay, ay isabuhay dahil makakatulong ito para hindi natin makalimutan ang ating mga pinag-aaralan. Okay, nakuha nyo. So alhamdulillah, natapos natin this day ang about the pasaha, ideally in linguistic, okay, legislation or linguistic meaning, and terminology. Nalaman natin kung paano ang isang tao na kung saan ang pasahatul mutakallim, mahusay magsalita dahil siya ay pasahatul kalimat at saka pasahatul kalam. Iniiwasan niyang makakasira sa pasahatul kalam and kalimat, iniiwasan niya lahat yan. Kapag naiwasan niya, siya ay magiging pasahatul mutakallim, meaning magaling siyang magsalita, mag-deliver ang taong ito. Siya mismo ang nagsasalita ay napakahusay ng taong ito. Okay, that is a pasaha. So inshallah sa susunod ay papasok na tayo sa balaga. Al-balaga, ang ating main topic, inshallah. Okay, wa akhiru da'watil alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanaka allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.